Kita ng nag-report si Secretary Benhur Abalos na nakakita sila ng mga bomba, ng mga Molotov cocktail na pinaghahandaan na ng KOJC. So ibig sabihin, they are that desperate. Lalalabanan nila ang military using Molotov cocktail at mga bolo siguro may mga baril rin dyan na nakatago pa. So ganun rin siguro si Kibuloy na tulad sa analysis ni Arlene, baka hindi Arlene Stone, baka hindi rin magpapahuli ng buhay. Nakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa compound. Mayroon din anyang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Nakikipag-ugnayan na umano ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekretong kwarto at daanan. Good morning mga kaibigan. Ito na kaya ang araw kung saan pupusasan at ikukulong si Pastor Apollo Kibuloy? Halos isang linggo na rin tayong nagmamasid patungkol sa mga kaganapan sa KOJC compound at isang matinding revelasyon mga kaibigan ang binanggit ni DILG Secretary Benhur Abalos na nakakita sila ng mga di umano'y explosive devices at mga bolo. Nakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa compound. Mayroon din anyang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy, no? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Na tila baga gagamitin daw ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling makikita na nila na nakapusas at dadalhin na nila sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy. Ito raw ay isang desperate move na binabanggit din sa opinyon ng isang vlogger na si Vad at ganoon din ni Arlene Stone na dating kabahagi ng KOJC at sekretary pa ni Pastor Apollo Kibuloy. Halika atin itong pakinggan mga kaibigan. Parade and angry crowd ng KOJC members kung makita na nila na inilalabas ang or makita nila sa TV or sa cellphone nila na nakaposas na. Baka pati sa paa may posas o may Uncle brace itong si Pastor Apollo Kibuloy. So baka talagang magwawala na talaga mga yan at baka gagawan pa yan ng mga aksyon. Tulad ngayon, nakikita ng nag-report si Secretary Benhur Abalos na nakakita sila ng mga bomba, ng mga Molotov cocktail na pinaghahandaan na ng KOJC. So ibig sabihin, they are that desperate. Lalalabanan nila ang military using Molotov cocktail at mga bolo siguro may mga baril rin dyan na nakatago pa. So ganun rin siguro si Kibuloy na tulad sa analysis ni Arlene, baka hindi Arlene Stone, baka hindi rin magpapahuli ng buhay. At at the same time, at nabanggit din natin kahapon na hinahalugog na ang mahigit na 15 na mga ari-arian pa ni Pastor Apollo Kibuloy at nakitaan nga sa lugar ng Tambayong na may mga pulis doon. Kaya naman binanggit ni Jason Sa na bakit daw ang habayata ng tunnel mula KOJC hanggang sa lugar ng Tambayong, hindi kaya nakatakas na siya? Ngunit hindi naman sana ito lamang ay isang paninigurado na hindi pupunta dito si Pastor Apollo Kibuloy na binabantayan ang mga ibang mga properties ng mga pulisya upang sa ganun, kung sakali man siya ay tatakas, ay wala na talaga siyang mapupuntahan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang patungkol sa mga pangyayaring ito? Magkakaroon kaya ng riot pag mahuhuli na si Pastor Apollo Kibuloy dahil ika pa ni Pastor Apollo Kibuloy
na mamamatay na lamang siya kaysa magpahuli. Dadanak kayo ng dugo. Sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy, abangan ang mga update sa mga pangyayari dito. Awit 36 verse 9, sa iyong liwanag ay makikita namin ang liwanag. Sa kasalukuyang mga issue at kontrobersya na kinakarapan ni Pastor Apollo Kibuloy, ito'y nagiging malinaw na ang tunay na pananampalataya hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang talatang ito mula sa awit 36 ay nagsasabi sa atin na sa liwanag ng ating Panginoong Diyos makikita lamang natin ang tunay na liwanag. Ang liwanag na ito ay kumakatawan sa katotohanan, katarungan at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kung tunay nating hinahanap ang liwanag ng ating Panginoong Diyos, dapat nating buksan ang ating mga mata sa katotohanan at tumarap ng tapat sa ating mga pagkakamali. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, ito ay isang pagkakataon upang isuko ang anumang mga maling gawa, humingi ng kapatawaran at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng pagsuko sa katotohanan, maaari niya mapalaya ang kanyang sarili at ang kanyang mga miyembro mula sa anino ng kasalanan at maling gawain. Hinihikayat din ng ating Panginoong Diyos ang mga otoridad tulad ng mga miyembro ng PNP na magtaguyod ng katarungan at kapayapaan ng may pag-ibig at integridad. Sa paggawa nito, tayong lahat ay nagiging mga saksi ng kanyang liwanag sa mundo. Hinihiling natin na ang Diyos, na ang ating Panginoong Diyos ay buksan ang ating mga mata upang makita ang katotohanan at lumakad sa kanyang mga liwanag. Tayo'y manalangin. O aming Panginoong Diyos na nasa langit, ang Diyos na katotohanan, buksan niyo po ang aming mga mata upang makita po namin ang iyong liwanag. Gabayan niyo po si Pastor Apollo Kibuloy kasama ng kanyang mga kasama na akusado at ang lahat ng mga apektado ng sitwasyon na ito na magpakumbaba at harapin ang katotohanan. Naway maghari ang katarungan at mahanap namin ang kapayapaan sa inyong liwanag. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.